Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang short video ni former President Duterte. Tinanong lang siya ng media kung ano ang maipagmamalaki niyang legacy, yung alaala na iniwan niya sa bansang Pilipinas within yung 6 years na presidency niya. Nako, nakakabilib po ang iyang sagot. Nakaka-inspire. So, dapat ito mapakinggan ni PBBM at saka ni Speaker Romualdez. Okay, pakinggan muna natin si Tatay Digong bago ako magbigay ng comment. At ano po yung mga maipagmamalaki yung legacy ng Duterte administration? Nothing. All I want the people is to look just around. Ito, ganito. Hindi ko ipagyabang. Una-una, hindi ko ito pera. That's not my money. Worker ako ng government. Nagtrabaho lang ako. So wala akong dapat ipagyabang. Nandito lang ako to say that it is completed. But after that, I will shut up. It's not my style to banner. Iniisip ko muna, ito ba akin? Personal? Pwede ko pang ipagyabang? Ang akin, okay. Pero kung mga ganito, ako ba yung nagpago dito? Ako ba yung nasa ground? The workers of government, especially those who are appointed and who have worked so well, yun ang dapat. The credit should go to them. So, ano ang legacy niya? Sabi niya, nothing. I'm just a worker of government. Nothing. Wala akong maipagmayabang. So, para sa akin, napakaraming pwedeng ipagmayabang ni Tatay Digong. Hindi ko mabilang. Kaya lang, subukan ko lang. Yung aming farm sa isang liblib na lugar sa Bukidnon, dito sa Mindanao. Nabili namin year 2000. Nako, halos hindi kami makabisita doon dahil sira-sira ang kalsada. Kung makapunta kami doon, kawawa ang sakyanan. Hindi, I never imagined na may isang Digong na magpresidente, siya nagpasimento. Ngayon, anytime, simentado, first class road yun ang hindi ko yung personal nga tulong sa aking pamilya, yung kalsada. So hindi lang yun buong Pilipinas yan, yung build niya. That's legacy. Kaya lang, sabi niya, wala akong may pagmayabang. Sino ang dapat kumuha ng credit? Sabi niya, ang mga workers of government, yung mga engineers o yung mga contractors, yung mga tao, sila ang dapat kumuha ng credit. Which is correct. So dito natin makita ang humility ng isang Tatay Digong. Kakaiba talaga. Very simple. Okay, so ano pa ang legacy niya na pwede niyang maipagmayabang? Ayaw lang niyang magmayabang talaga. Itong pag-us-us o pagbaba, paghina ng mga NPA. Diyan sa Congress, ang daming Makabayan Black members nung una, halos 10. Ngayon, 3 na lang. Hopefully, by 2025, wala na. 0 na sila. NPA. After my retirement, medyo takot akong magpunta-punta sa bundok. Ngayon, hindi na. Matutulog pa ako sa bundok. Kasi, kung may NPA man nandun, nagtatago, hindi makaporma. Dahil, may isang Tatay Digong na palaban. Talagang buhos ang suporta niya sa kasundaluhan, kapulisan. Dinoble ang sweldo. Binigay ang mga pangangailangan. Tapos, mayroon pa siyang NTFL ka. Kompletos Ricados.
Yan ang Tatay Digong. Yung peace and order, dumanda. Droga, yan pa, isang legacy niya. Kahit hindi niya totally na nasolve yung drug problem, nabawasan ng malaki. Naglaylo ang mga drug lords o drug pusher panahon niya. So, those are legacies. Yung karangalan ng bansa sa international community. Ang daming mga foreigners na bumilib sa ating presidente sa tapang niya. Yung nagmumura siya, nag-PPI siya na ina-highlight ng media. Nako, pinapalakpakan niyo ng mga dami kong comments na nababasa. You have a very strong president. Kasi nga, pati Barack Obama, kinakastigo niya. Wala siyang takot eh. Kahit United Nations Secretary General, binobulsit niya. Yan ang Tatay Digong. Tapos yung mga OFWs, mga comments na nababasa ko, nung una, hiyang-hiya kami sa mga nangyayari sa ating bansa. Hiyang-hiya kami. Pag upo ni Tatay Digong, very proud na kami. Kasi ang mga amo namin, nakikita nila ang kaibahan ng leadership ni Duterte. Yan. Ang strong leader. Isa pang legacy niya na hindi ko makalimutan yung paano niya hinandle ang Marawi Seeds at saka pandemic. Dalawang serious problems yan. Pag yung ISIS, multi-ISIS, doon sa Iraq and Syria, nako 5 years bago na control ang ISIS. Ang tagal. Sa atin, 5 months lang. Dahil may strong leader tayo in the person of Tatay Digong. Pandemic. Grabe. Halos every week siya kausapin niya ulat sa bayan. Palagi nating nakikita, nagsasalita, nagpapaliwanag. Galing. Kumusta ang ating Pangulo ngayon? Halos hindi magsalita. Saka lang magsalita sa mga programa, mga launching, mga ganon. Kaya lang hindi niya kinakausap ang taong bayan. Kaya layo. Mahinang-mahina itong presidente na ito. Si Tatay Digong, isang salita lang niya. Sige, magtanim kayo ng bala. Ipapakain ko sa inyo. Anong ginawa ng mga loko-loko sa NAIA? Tumigil. Ngayon, dahil sa sobrang bait ng presidente, bumabalik na naman. Naka one left and right. So, legacy. Ang daming naiwang magagandang alaala ni Tatay Digong. So, ang PBBM na Pangulo, ano kasi kayang legacy na iiwanan niya? Anyway, maaga pa naman, 1 year, 6 months pa lang. Kaya lang, pag hindi siya magbago, nako, tingin ko lang pag hindi magbago, he will be remembered as worst president we ever had. May mga nababasa na akong comments. Worst pa itong, mas malala pa itong PBBM na ito kumpara kay Cory. Ganun ang mga comments. Sana naman hindi. Kaya itong aking pag-iingay, pag-vlog, pagbabatikos. Para sana makalampag itong administrasyong ito para magising na going in the wrong direction na ang ng ating bayan. At change course o change direction. Gawin nila yung maganda naman ang nasimulan. But lately ito na iba na. Kaliwat kanan ng smuggling, hoarding, hindi na mapigil-pigilan pagtaas ng presyo. So, kala natin like father, like son. Ang daming magagandang legacy nga iniwan ng Marcos Sr. Ako, isa na ako nun. Kung ano ang narating ko ngayon,
dahil sa isang Marcosino, nakapag-aral ako sa kolehiyo dahil sa libreng state college na pinatayo ng kanyang ama. Yan ang utang na tatanawin kong utang na loob hanggang sa hanggan. Ito kaya, ano bang nagawa na ng Pangulong ito? Wala pa, mag-appoint ng special envoy to China na alleged smuggler. Tapos sunod-sunuran kay ma'am. Okay, ito ba, sabi niya na, kwarta ko ba yan? Yun, may yun. It's not my style dahil kung pera ko sana, yes. Pag mayabang ko, hindi ko naman pera. Oh. Sino yung namimigay ng bigas na mukha niyang inilalagay sa pakete, ano? O di MR, Malaya Rice. Martin Romualdez, akala niya pera niya. Nakakapandiri. Nakakita ko ng mga pictures ng mga bigas. Dinidistribute ni Speaker Martin Romualdez. Mukha niyang, pati ba asawa niya, mukha nilang mag-asawa nakalagay doon sa maliit na sako. Kahit si PBBM, mukha niya nakalagay doon sa maliit na sako. Nakakita ko niya. Tanong, pera niyo ba yan? Yung binili ng bigas? Hindi naman bakit niyo ilagay ang mukha niyo? O yan, ang mga epal. So, dapat matuto kayo kay Tatay Digong na wag mong ipagmayabang. O ang ating Speaker of the House ngayon, konting galaw lang yan. Nandyan na naman, media na naman. Grabing write-up ng mga mainstream media. Papuri ng papuri kay Speaker Romualdez. Paepal. So, ito. Sana mapanood ni PBBM at ni Speaker para malikturan sila about humility, about legacy, about who takes the credit. Alalahanin nyo, Mr. President, Mr. Speaker of the House, you are just workers of government. Ang amo ninyo ang mga tao, ang mga taxpayers. Baka nakakalimutan nyo. Hindi nyo pera yan. Dahil hindi nyo pera yan, magpakita kayo ng resibo kung paano nyo ginastos, di ba? Ganyan lang yan